So ito mga idol, connected na yung ating mga light indicators at na-wiring na rin yung ating diesel. Itong dilaw yung ating defrost at isang line nya pumunta na rito sa ating defrost at yung isa pumunta dito sa ating contactor. Yan, yung coil, yun ang i-energize natin. Then i-neutral mo lang. Pag na-energize, gagana ito. Yung load nya aandar. And then kailangan natin ng neutral kasi yung ilaw natin kailangan ng neutral. Ayan, nakaparallel lang sila. And then itong trip natin, ayan, trip, pumunta yan dito. Ito, yung black na yan, yan yung trip natin. At yung ating white dito na connected dito, dalawa yung white natin, nasa terminal number 2 ito. Sinupply na rin natin yung kanyang blower fan. Ibig sabihin, iilaw to pag gumagana yung fan natin. At yung isa nyan, of course pupunta yan dito, yung coil lang ating contactor para sa evaporator fan or blower fan kung tawagin nila. And then neutral mo lang ulit. Ayan. So nag-loop lang ako ng neutral. Since neutral ito, niloop ko na lang siya at medyo tinago natin para mas maganda tignan. Yan, nakaloop yan. Then yung last, yung compressor. So makikita nyo yung line ng compressor natin is dalawa na naman, terminal number 3. So yung isa pumunta dyan, yung isa pumunta rito. Yan, sa coil ng ating contactor para sa ating compressor. So yan yung coil nya. At yung coil na isa naman is neutral mo lang. Ito yung coil na isa. Yan, naka-neutral lang yan guys. So ito yung mga neutral natin, ha. So ang connection nito mga idol, madali lang. Kung nanonood na kayo sa mga previous na videos ko, ganun lang ang connection nun. And then paliwanag na rin natin saglit yung kanyang supply. Ito yung freezer natin supply. So yung brown na yan, akit yan dito. Dito una dadaan sa ating rotary switch. Yan, dyan. Then lalabas yan, pupunta dito sa supply ng ating diesel. So ito yung neutral nya, supply. So 4, 5 na terminal. At makikita nyo itong isang supply na ito. Yan, yung isang supply naman yan na yung i-activate nito yung ating compressor at saka evaporator. Yan ang line na ito. Yan yun. Yan, pumunta naman yan dito mga idol. Ito. Itong 95 na ito may supply galing dito. Pupunta yan dito. Yung isang line yan. Ito. Ayun, gumagalaw. So ito yung papunta sa ating pressure switch. Papunta sa ating pressure switch na nasa outdoor. Ngayon may balik yon, babalik yon. Ito na yung balik nya. Pagbalik nyan, aakyat yan, pupunta dito. So ang mangyayari, every time na may problema yung ating pressure switch, mawawalan ng supply ang ating compressor at saka evaporator fan. So yun yung purpose nun. So dito tayo. So, yung sa sensor natin, itong white na ito, yung ating room sensor, evaporator sensor naman itong ating red, at common tong black. So ganyan din nangyari dito. Ayan. So yung black common, yung red yung ating evaporator, yung white yung ating room sensor. So pagdating ng unit natin, dito natin i-connect. Yung galing sa indoor naman, dito natin i-connect sa sensor. Tapos yung ating solenoid at saka ito nga pala yung ating solenoid. Ang solenoid valve natin, konektado yan dito sa ating normally open. Na kapag na-energize, lulubog, kasamang masusupplyan ito, na ito supply galing dito. O, di ba? Ngayon, ginagawa natin yan, nilulup lang natin yan, then nilulup lang natin yan nasa loob. Yan, nasa loob. Pero yung line na yan saka ito, iisa.
ganyan din ang nangyari dito. Tignan nyo, mas pangit siya, di ba? Pag yung loop mo nandito, what if yan ipapasok natin sa trunking at saka lilitaw ulit. So papasok sa trunking, lilitaw. So sa tingin nyo, ano mas malinis, ito o yung mga ganito na nakatago? Yan, katulad nito, neutral. Pwede naman akong kumuha na kaagad dito. Yan, nakaganyan. Ang ginawa ko na, bumaba na naman ako and then pumasok. So dyan ko itinap yung neutral ng ating coil. So bahala kayo mga idol kung anong gusto nyong wiring. Ito, pag tinakpan natin ito, medyo malinis. Kaya marumi itong mga to. Use itong mga to guys. Use.